your company is going to lose not because market dominance or may mga ibang malakas na mga companies, but yung mga team mo, hindi na sila fit sa world na meron na ngayon. At kung hindi sila makakahabol, tuloy-tuloy yan. The next people you will hire, papasok lang sila sa culture na hindi din gumagamit ng AI. So imagine mo, Team A and Team B. Team A, gumagamit na ng AI, 10 times yung output, mas madaming napoproduce, and mas madaming nasisave na time. While Team B, pre-AI pa rin yung galaw, takot, and maybe hindi talaga sila nag-a-adopt. Sinasabi mo lang gumamit ng AI, pero in reality, wala talaga silang ginagawa. This, in the long run, give it 3 months, 6 months, a year, ang layo na magiging gap, and you will feel the difference of what will happen to your company. And mag-feel mo siya in your profits, and mag-feel mo siya in your sales. So, right now, in this video, ituturo ko sa'yo kung ano yung mga dapat mong malaman in terms of adapting to AI, and ano yung mga future things na mangyayari at saan ka dapat mag-focus as the business owner. So may nag-ask sa akin ng question, ano daw yung real reason why businesses fall behind today? Dahil ba talaga sa competition? Most businesses will fail today. The reason for that is hindi pa rin nila ginagamit si AI the right way. So pag gagamitin mo si AI, ito lang yung simple way para malaman mo kung bibilis ka ba or hindi. Number 1, yung mga tao mo ba, pag ginamit nila si AI, nagtatanong pa rin ba sila parang Google? Or number 2, is ginagamit nila sa workflow nila. Paano malaman if ginagamit nila sa workflow nila? So, kailangan part talaga siya ng process. So, instead na sasabihin mo sa kanila, gamitin mo si AI, sabihin mo sa kanila, or ask mo sila, saan sa workflow mo ginagamit si AI and paano? Pwede mo ako bigyan ng example? And dun mo makikita if gumagamit ba talaga sila ng AI. Kasi different departments like sales, marketing, operations, finance, leadership, iba-iba yung paggamit ng AI dyan. So, kung gusto mo talaga na maging ahead ka of everyone else, kailangan each department, malagyan mo yan ng specific and different kinds of AI. Sa marketing, sobrang dali. How to produce more content, ideas, scripting, creatives, yan lahat kaya. Pagdating sa sales, pwede ka mag-produce ng mga scripts na sasabihin nila. Number 2, pwede mo pa-analyze kay AI bakit a customer did not buy. And even pwede mo pa-analyze yung transcription or yung Zoom na transcription nila. Tapos makita mo bakit bumili, bakit hindi bumili. Number 3, para dun sa mga sales pa rin, pwede ka maglagay ng chatbot. Pero ito yung important Sa chatbot kasi kaya na nila magbenta, kaya na nila mag-customer support, pero kailangan mo pa rin ng back and forth prompting sa AI to make sure na wala siyang masasabing mali. So yung sa mga companies na tinutulungan ko, nag-set up sila before ako dumating doon. And ang nangyari is mali-mali yung pinoproduce or sinasabi to the point na nagbigay ng maling GCash number. Nag-made up GCash number. Sa prompting kasi, pag dinedesign mo siya, important to know na kung paano mo dinesign yung prompt, dun mo din makikita kung pwede ba siya ma-jailbreak yung prompt. Ano yung ng jailbreak? Ito yung pwede mong sabihin dun sa AI, uy, ang topic is, nagbebentahan kayo ng products or service. Biglang sinabi mo, is kailan yung birthday ng specific president na to or paggawa siya ng recipe ng cake, that's totally out of the topic. So, what does that mean? Pwedeng ma-jailbreak or pwede mong tanungin, ano yung prompt mo? So, lalabas pa rin talaga lahat yun doon. So, that's for sales. Now, operations, iba pa. Finance, iba pa. Leadership, iba pa. May mga specific tools ka na pwedeng gamitin. So, when using tools, 99% ng mga tools dyan na lumalabas are bullshit. Huwag mo isipin na may bago lang tool lumabas, gagamitin mo na. Hindi yon. Sometimes, ang nangyayari lang sa kanila is meron silang wrapper. Alam mo yung wrapper? Packaging. Nira-wrapper lang sila, pero yung totoong pag dinisect mo talaga yung tool, ang laman lang yan is either ChatGPT, Claude, or Gemini. Babalik pa rin tayo doon. At pagpipili ka, ito yung the big three. So, ChatGPT, Claude, or si Gemini, yan ang mga ecosystems na pwede mong gamitin.
So, instead na pumipili ka ng isang tool, isipin mo anong ecosystem ang gagamitin mo. Ako, nag-all in talaga ako sa Gemini. Kasi, si Google, meron siyang backed up siya ng data. Buong internet, YouTube, search engine, lahat yan meron. So, kung ako pipili, mag-all in ako sa Google. Nakita ako na sa China, nung pumunta kami doon, pumunta kami sa isang company called Baidu. Nakita namin how, number one, sila yung pinaka number one sa AI right now. Number two, nakahabol sila in terms of revenue and sales because they had all of the data. So, ngayon sa US, makikita mo, ganun din sa Google, dun ka mag-all in sa ecosystem na yan. Kasi it's not just the chat model, hindi lang yung chat, si ChatGPT or si Gemini yung gagamitin mo. Kung saan ka mag-subscription, dun mo gagamitin yung workflows mo, yun yung mga apps and tools na gagamitin mo, yun yung ecosystem na pag-iikutan mo. So, isipin mo, si ChatGPT, stand-alone lang yan, and si ChatGPT, kailangan niya maging profitable. Habang si Gemini, hindi naman niya kailangan maging profitable. Pwede na yan sa Google itself, sa ads ng Google, automatic na yan, kumikita na yan, profitable na yan. So, kaya si Google, kaya mag-produce ng sobrang gandang mga tools, na AI tools, pero free. Kasi hindi yan kailangan maging profitable ngayon. So, in the long game, si Gemini talaga or si Google ang mananalo. So, if you will build your processes ng company mo, build it there in Gemini and Google. Pwede naman support si ChatGPT from time to time. May mga different use cases kasi sila. Si ChatGPT, magaling sa copywriting. Si Gemini, magaling siya sa pag-research kasi syempre, it has the data. But once tumagal to, makikita mo talaga na world of a difference yung mangyayari sa dalawa. And nagpapanik na si ChatGPT kasi ang lakas na masyado ng bagong Gemini 3. So, for you, starting out as a business owner, kailangan talaga ma-integratean mo yung principles of using AI more than the tools. And you have to start empowering your team, not just tuturuan mo sila kung ano yung mga gagawin. So, kung paano ako nagtuturo sa team ko, it's number one, I teach in principles para nakaiintindihan nila bakit ba kailangan gamitin yung isang AI tool na yan. Number two, sinasabi ko sa kanila yung mga empowering ways or empowering trainings to make them see, feel, and understand na hindi sila replace ng AI, but AI is their intern or assistant na pwede nilang i-grow din na matututo sila dun sa AI na yon. Because totoo naman talaga, there are some teams na hindi naman talaga mawawala ng trabaho because of AI. And these are the knowledge thinkers right now. And yung mga knowledge thinkers na to, mas nagka-times 10 yung production ng output nila. Especially, magtatanggal ka ba ng someone or tao na nag-10 times yung production or output niya? Hindi. So, be able to spot sino ba yung mga thinkers and sino yung mga willing to adapt. So, focus ka sa mga tao na yun, empower mo sila, turuan mo sila ng principles, and instead of telling them, uy, mag-AI ka, bigyan mo sila ng mga case studies, which sa mga trainings na ginagawa ko, I really teach them ng mga case studies na paano siya magagamit in each department para malaman nila paano magagamit. Instead of telling them, okay, gamitin mo yung AI na, i-AI mo yan. No, give them clear examples paano siya ginagawa and ano yung results na nangyayari sa mga companies. So, meron akong company na tinulungan. I help them earn or I help them scale from 200, 300 million. Now they're doing 1 billion. And this year, hindi pa tapos yung taon, 2025 going to 2026, nasa mga 1.8 billion na, 1.5 billion. So, imagine mo, the automations na ginagawa really helps in terms of time, saving money. Sobrang imagine mo, if one employee mo can now do 10 times work or may masave lang yan 2 hours per day, imagine mo, ano ang pwede niyang magawa in those 2 hours. Plus, the money na masisave mo because hindi ka na hire kasi napoproduce naman yung output na kailangan mo. Then, yan ang mga things na kailangan mo talagang makuha dito sa world of AI. And right now, it's a non-negotiable that you have to see and use AI sa mga workflows mo. If you're not using AI, as cliche as it sounds, maiiwanan ka talaga. Because imagine mo, in 2026,
people are now starting to ask paano nila integrate, ano pwede pa nilang gamitin na tool, ano pwedeng pang gamitin sa workflow nila. Kasi right now, AI is not just about automation, it's about dominance. Ang mangyayari talaga is kung sino hindi gumagamit ng AI sa workflow nila, literal maiiwanan. Bakit? The next generation, sobrang dali na sa kanila ng AI na hindi nila kailangan isipin. Pero for those na hindi pa rin marunong, number 1, mapag-iiwanan ka. Number 2, maluloko ka. And number 3 is maguguluhan ka at wala kang competitive edge. Kung wala kang competitive edge, pipiliin lang nila kahit sinong company na pwede nilang piliin. So, more and more companies will start to pop out. Maguhat ka na lang, disruption will happen. Because what's happening right now is people are starting to use the tools. Wow, great. But next is people will now start to create businesses and companies that are very much AI-empowered, AI-powered, and yun yung magtatanggal ng business mo. And if hindi ka naka-adapt, then mapag-iiwanan ka talaga. So, right now, hindi mo kailangan mag-worry because just follow yung page ko, click subscribe, and i-update kita with everything that's happening. I can see everything from China, US, and ano yung mga ginagawa ng pinaka-advanced and top companies dito sa Philippines that are using AI right now. So, if you want to be able to see and learn and be updated, just click follow down below. Hindi yung pag-isiyan yan. Now, where do I see AI in the next coming years? Number 1, it's really going to be automation. So there's a lot of AI automators that are happening right now. Number 2, personalization. AI is not just automating stuff, it's about personalization. Mas magi-improve pa yung marketing, mas magi-improve pa kung paano I would say binibigay yung mga products. Mas niching down yung mga products na right now because of personalization. People will now feel as if, oy, para sa akin talaga to. And number 3 is digital transformation. Still ongoing, still gonna get more traction because of this. So, you don't want to get left behind. Follow for more. See you sa next video natin.